Pero ganito lang paggawa nyo ha. Padaan lang konti. Okay, so nung mga nakaraan, ito naman yung ginawa ko. So, carbon lodi. Carbon, tawag dito, chain guard. Chain guard para hindi magasgas itong ating aluminum na swing arm. Yan. So, makapal yan. 3 layer yan. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal. Yan. 3 layer yan. Dito sa parteng ito mas makapal sa pagitna. Kasi ito yung lalapatan ng ano eh, ng kadena. So ang ginamit ko dito is R1060 yung pang matigas, at saka dito sa parte na to, dito lang yung sasabitan sa may pagitna, nilahukan ko siya ng R10103 para kahit tamain ng ano ng kadena, hindi siya sisira ng kadena, ito mismo yung masisira. Yan. Instead na ang gawin natin ay goma, naggawa tayo ng carbon fiber na swak para dito. Ayan o. Kabit natin. Okay, tapos wala na, finish na. Oh, yan oh. Diba? Ito yung swing arm natin, pakita natin sa inyo. Ayan. So, didikitan na lang natin ito, lalagyan natin ng pandikit dito sa likod. Dito. Tapos dikitan natin para maganda yung kanyang custom fit. So para madali din siyang madaling matuyo, at saka mas makintab yung mismong kanyang labas. Ginagamitan natin ito flame gun. Pero ganito lang paggawa nyo ha. Padaan lang konti. Okay na yun. Yan. So ididikit na lang natin yan maya. Didikit na lang natin ito. Hintayin natin itong lumambig ng konti at idikit natin dito para maikabit natin itong ating swing arm. Kasi kung napapansin nyo, ang ating plato na gamit ay 28. Pasok tayo dito sa loob. Dito 28. Yun. 28 at saka 16. So ibig sabihin malaki yung tendency niya na ang kadena niya ay ganun lang, lumapit sa isa't isa. So ang gagawin natin para hindi siya makadamage nito, since makapal to, makapal yan, para hindi yan madamage, ang gagawin natin ay ito na lang, may ganito. Para lumayo siya is kailangan natin palitan ng sprocket ng 17, kaso hindi natin gagawin yun kasi mako-compromise yung ating performance. Kaya ito na lang muna yung ating remedy. So kabit natin to at tingnan natin kung anong itsura pag nakabit na. Dikit muna natin. Alright. Okay, so naikabit na natin and ayan na bagting na rin natin itong kadena. Sakto lang yan, may play yan. Ayan, sanay akong mag-adjust niyan kasi sanay na akong laging pumapalagpag yan kasi sobrang haba ng kadena ko noon pa. Tapos yan tingnan niyo naman carbon lodi hanggang doon sa dulo. Yan. So ang pinangdikit natin diyan, may pandikit yan sa loob. Ang pandikit natin dyan ay yung sa fiberglass din. Yung ginagamit sa fiberglass. Tapos nilagyan ko yun. Tapos nilagay ko dyan. Bago nilagyan ko ng tape. Nung nung nilagyan ko ng tape, hinayaan ko siyang tumigas ng konti.
Nung medyo matigas na, syempre nilagyan natin ng tornilyo. Yan. Ngayon, ang magiging problema natin dyan, ito yung ating shifter, nakabit ko na rin. Yan. So, dapat yan ay naandyan. Yan, nakatornilyo yan dyan. Yan. Mangyayari dyan is, kapag lumaro itong ating, lumaro, mangyayari dyan is, may chances na manabit dito sa parte na yan. Tingnan nyo yung clearance niya, sobrang kitid. Mga, 3mm yung yan. Yan, kita nyo yun? 3mm. Ngayon, ang aking remedy dyan sana is lalagyan ko ng washer para lumabas. Pero instead na lumabas, kita nyo itong part na to. Itong part na to is wala naman itong kwenta halos, pampadagdag lang yan. Babawasan natin siya sa loob para magkameron siya ng enough clearance. Yan, gagrinderin natin yan dyan ng konti. Okay. Yan, nagkameron pa ng dumi, bakas ng mga kahapon. Linisan natin yan. Yan. So, yan yun. Napakahirap magbuo. Ang hirap makatapos. Lalo na pag carbon fiber na parts. Papatuyuin mo pa. Lilihain mo pa. Matrabaho. Napakatrabaho. Yan. So, naikabit na rin natin. Ito, ganun din. Yan. So, lalagyan na lang natin ng tornilyo dyan. Tapos, meron na tayong footrest. Ngayon, pag nagkameron tayo ng footrest, ito, gagawin natin. Alam niyo yung kadalasang traditional na ginagawa sa Raider, yung binabaligtad yung shifter. Tapos ito isang straight na lang pa ganun. Yan. So nakita ko doon kina Carl Rivera, shoutout po kina Carl. So gagayahin na lang natin 'yun para hindi tayo masyadong matrabaho. At ewan ko, titingnan ko rin kung saan mas malambot, kung yung rekta ba, mas malambot ba yung rekta o yung may gamit na connecting rod. Yan o, yan. So may problema pa tayo dyan. Mabawasan natin yan. Okay, so bawasan muna natin. Kahit gabi na, mag-overtime tayo dyan para may gabit natin. Tapos bukas siguro ng umaga, butasan natin ito para malagyan natin ng tornilyo. Alright. Yan o. Ano yan? Forge carbon fiber. Ito carbon fiber na anong tawag dyan? Twill ba ang tawag dito? Ewan ko. Basta carbon fiber din. Ayan, tapos yung forge, yung nasa loob yan. Tingnan nyo yung clearance niya dito. Okay lang yan, yung dikit dyan. Tapos dito maluwang. Kasi pag sumakay ka, ito didikit naman yan dyan. Pag ito may clearance, may enough clearance pa to, pwede pa natin itong palitin. O kaya, kung hindi na natin mapapalit yan, ito yung papalakihin natin. Okay, so banata ko muna ito para magkasya na. And makarami-rami tayo ng konti. Alright. Okay, so ginabi na tayo and bawasan lang natin itong part na to. Ayan. Para magkameron siya ng enough clearance. Saglit lang naman, ayan, may grinder naman tayo. Okay, let's go. Kita yung binabawas ko na nakaanggulo pa rin siya para maganda pa rin tingnan. Yan. Okay. Tingyo. Di ba? Kitang-kita carbon fiber. Okay, so kabit natin. Yan. Parang ang lambot-lambot lang, no? Kasi ang gaan-gaan. Pero syempre, titingnan naman natin yan kung anong kakalabasan. Okay. Tingnan natin. Okay. Distansya niya, malaki na yan. Hindi na yan tatama.
Oh. Malaki na yan. 'Di ba? Hindi na yan tatama. Lalagyan ko sana ng washer doon sa pagitan. Doon. Kaso may washer na yan eh, dalawa. Magkabila. Pag nilagyan natin ng washer yan, tatagilid naman dito. Okay na yan. Yan o. Okay, so bukas, ang gagawin natin is bubutasan natin to. Tapos, syempre, ang ilalagay natin ay ganitong tornilyo. Titanium. Yan, ganyan ilalagay natin. Para maganda-ganda tingnan. Tapos, syempre, yung footrest natin dito. Nasa na ba yun? Ang gulo-gulo na dito eh. Oh. Ito. Stalker oh. Yung dumi-dumi na. May isa susunod. Pag natapos to, ikaw naman sunod. Okay? Naku. May carbon fiber pang... Okay, so tasting natin. Ito, ang plano ko is ganito. Ayan, nakaganyan yung shifter niyan. Nakaganyan sana. Sana. Kaso nga lang, kung ganyan yung magiging shifter natin, is bibigat pa tayo ng konti. Tsaka magdadagdag tayo ng ano. Eh kung rekta na ito, yung pinakatapakan natin is ganito. Ano sa tingin nyo? Okay na yun, di ba? Yung ano na lang, yung hinete na lang ang mag-a-adjust. 'Di ba? Okay. So yan ang napapagplanuhan ko. Ano ba sa tingin nyo? Yung meron tayong connecting rod. Ito yung connecting rod natin gagamitin. Ito. Hindi yung connecting rod na ano ha. Iba yun. Yung connecting rod ng makina. Yan. Nandyan yan. It's either ganyan. May connecting rod. Buuin na natin. Sample lang ito ha. Yan, pwedeng ganyan, di ba? Example, ganyan. Nakabit na natin. Hindi ko alam kung nakita nyo nung nakikabit natin kasi basta ko laki sinandal. Yan, example, ganyan. Tapos may connecting rod pa ganito. Yun yung traditional na ginagamit sa shifter. Yan. May connecting rod na pa ganyan. Or, ito naman, rekta na dito. Example, kalas ulit natin. Yan. Ito, nakakabit doon, nakaganyan ang itsura. Yun yung traditional na, yun naman yung nagiging conversion. Conversion baga. Or, nakikita nyo to, lagyan ko kaya ito ng pa-style. Dito yung kanyang pivot. Di ba? Pakaangas! Tapos nandito yung kanyang connecting rod, maliit. Connecting rod din doon. Kagulo na. Ang dami ng mga connection. Yun o. Tingnan natin. Pwede nga yan eh. Yan o. Lagyan lang natin doon ng tourniquets. Pakaangas talaga ba? Pag ganyan o. Utong ino. Anyway, baka manabit naman dito. Basta yun. So, yun. Tapusin na muna natin dito kasi gabi na. And magpahinga muna ako ng konti. Kadalasan, yung mga ganitong taklob ng spray paint, sinasaklob natin sa tambutso pag tag-ulan. Ito, lusot, baligtad. Yung tambutso sumasaklob sa kanya. Di ba? Okay. So, ang ganda ng kinalabasan ng ating carbon fiber na chain guide. Di ba? Apakaangas, apakatikas. Tapos yung ating namang apakaangas din, parang mga yun, yung stones ni Thanos, Infinity Stones. Yan ang itsura. Okay, so okay na rin yung ating ito, kabit na rin natin dyan. Raider 150 up. Yan. So I think hanggang dito na lang muna yung vlog natin.
Yung nakaraang vlog natin is nagawa tayo ng clutch spring yan. Naglagay tayo ng clutch spring ng Duke 200, tatlo. At saka isa pang clutch spring na kulay pula na racing din. Pinaghalo natin para maganda yun eh. Chop suey. Diba? Pangit yung pure breed. Mas maganda yung chop suey. Anyway, so I think hanggang dito na lang muna ulit. And bukas na ulit. I will be seeing you next time. Bye-bye. Ganda. Napakatikas. Carbon Lodi. Tingnan. Legit. Ay, ba't ganon? Ay, hindi pala gawa nito. Ulit. Oo. Carbon Lodi. Carbon. Ito. Ganun bang carbon? Hey! Bye-bye.